Samantala, mas mababa raw ang kalidad sa pamumuhay ng maraming renters kumpara sa mga may sarili ng bahay. Ito po ang lumabas sa isang report ng Statistics Canada kamakailan. Pero hindi sang-ayon ng isang kababayan na nangungupahan sa Ontario. Alamin kung bakit sa report ni Paula Saraza. Yung rent po namin dito is 1,520 nung time po na ni-rent namin siya last year. Currently po, tinignan ko siya sa website nila kasi nga may friends din na naghahanap ganito, ganyan. Ano pa, nagmahal na po siya ng 100 cat. Nasa 1,500 kada buwan ang bayad ni Jamila Basa sa inuupahang one-bedroom apartment sa London, Ontario. Mura pa rin kung ikukumpara sa average rent ng parehong unit sa Toronto na umaabot na sa $2,000. Pero gayon pa man, ramdam pa rin aniya ang mabigat na gasto sa limitado nilang income. Financial status namin ngayon, yung asawa ko lang po yung full-time kasi siya po yung OWP. Ako po is student, tapos nagpa-part-time po ako sa school. So, on-campus job po yun din. Ang maximum ko lang po parang kumbaga 10 hours lang po yung binibigay sa akin per week. So, talagang yung sweldo ni husband is malaking part doon is napupunta sa rent. Tapos yung sweldo ko po weekly is napupunta sa food. So kumbaga, ang ano namin ngayon is talagang walang savings for now. Sa ulat ng Statistics Canada, batay sa resulta ng Canadian Social Survey noong 2021 hanggang 2023, karamihan sa mga tenants o nangungupahan hindi kontento sa kalidad ng buhay kumpara sa mga may sarili ng bahay. Ilan sa mga naging batayan, koneksyon sa komunidad, mental health at budget. Malaking porsyento sa mga rumisponde, mga taga-Toronto at Vancouver, dalawang syudad sa Canada na may pinakamataas na renta at cost of living. I disagree na mas mababa yung quality of life or quality of living when you are renting. Pero ani basa, para sa tulad nilang temporary residents at nagsisimula pa lamang sa bansa, karaniwan ng pangungupahan at para raw hindi mabigla sa malaking adjustment, lalo para sa mga sanay na may sarili ng tahanan, paghandaan at mag-research muna bago pumunta ng Canada. Sa amin, convenient siya kasi nga hindi na namin bibilhin yung mga gamit. Do'n po kami parang na-culture shock na, "Ay, ganito pala dito, meron ng lutuan, meron ng yung may ref na, so bibilhin na lang namin kama." Depende na din po siguro yun sa kung yung lifestyle mo. So kung siyempre nagsisimula kami, yung expectation namin kumbaga is medyo okey lang, mababa lang. Hindi pa man sariling bahay ang tinutuluyan sa London, nakikita niya pa ring malaking biyaya sa kanilang pamilya na maayos ang nakitang marirentahan. Dito natuto kaming itayo yung mga sarili naming paa bilang small family who is starting a new life, starting a new journey. Paula Saraza, Omni News, Toronto.